5 taon na ang nakalipas, halos wala na siyang makain. Ngayon, pag-ari na niya ang isa sa pinakamalaking e-learning platforms sa Pilipinas. Mula sa pagiging unemployed sa loob ng 2 taon, paano niya binago ang kanyang kapalaran? Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Naaalala ko pa noon, nasa maliit naming bahay sa Tondo, Manila. 2 taon na akong walang trabaho pagkatapos kong magtapos ng college. Akala ko, madali lang makahanap ng trabaho pagka-graduate, lalo na't cum laude ako sa kursong education. Pero hindi. Ilang buwan, naging taon ang lumipas. Ang pamilya ko umaasa sa akin. Si Aling Nena, ang aming kapitbahay, madalas nagpapahiram sa amin ng bigas. Ang pakiramdam ng pagiging pabigat, yun ang pinakamabigat na dalahin ko. Ang bawat araw ay isang pagsubok, kung saan ang tanging tanong sa isip ko ay, kailan kaya magbabago ang lahat? Gabi-gabi, bago ako matulog, tinitignan ko ang kisame at nagdadasal na sana, bukas, may pag-asa na. Ang pangarap kong makatulong sa pamilya ay tila lumalayo. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Isang hapon, nakaupo ako sa hagdan namin, pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa kalye. Dumating si Mang Tonyo, ang tatay ng kaklase ko noon sa elementarya. Maria, bakit hindi mo subukang magturo sa anak ko? Hirap na hirap siya sa math. Narinig ko, magaling ka raw. Nahihiya ako noon, Mang Tonyo. Ang dami kong iniisip. Paano ko tuturuan ang anak niya? Wala akong sariling lugar, wala akong materyales. Kahit dito na lang sa labas ng bahay, Maria. Kahit ano, basta matulungan mo lang si Junior. Hindi ako makatanggi. Nakita ko ang pag-asa sa mata ni Mang Tonyo. Sinimulan ko ang pagtuturo kay Junior sa ilalim ng puno ng mangga sa kanto. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya, gamit ang mga lumang libro at papel. Salamat, Maria. Ang galing mo talaga. Ang taas ng grades ni Junior sa math. Nagulat ako sa resulta. Hindi lang si Junior ang natuto, pati ako, parang nagkaroon ulit ng saysay ang buhay ko. Maria, may kakilala akong iba pa na gustong magpaturo sa'yo. Pwede ka ba? At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tabumpay. Ang balita ay kumalat sa buong Tondo. Maraming magulang ang lumapit sa akin, humihingi ng tulong para sa kanilang mga anak. Nagsimula akong magturo ng iba't ibang subjects, mula math hanggang English. Maliit lang ang bayad, minsan bigas o gulay ang kapalit, pero sapat na para unti-unting makabangon ang pamilya namin. Naalala ko, binili ko pa ang aking unang lumang laptop mula sa pinagsama-samang kita ko. Ito ang naging simula ng T. Maria's Tutorials. Isang araw, nilapitan ako ni Aling Nena, ang kapitbahay naming madalas magpahiram sa amin ng bigas. Maria, napakagaling mo. Nakita ko kung paano ka nagsimula. Nahihiya ako, Aling Nena. Pero nagpapasalamat ako sa inyo. Wala yan. Ang importante, hindi ka sumuko. Mayroon akong pinsan sa Amerika, nakita niya ang post mo sa Facebook tungkol sa pagtuturo. Gusto niyang magpaturo sa'yo ang anak niya online. Nagulat ako. Online? Paano? Hindi ko pa iyon nasubukan. Nag-aalangan ako, pero naisip ko, ito na siguro ang pagkakataong matagal ko nang hinihintay. Subukan mo, Maria. Walang mawawala. At kung maging successful ka, may iba pa akong kakilala na gustong magpaturo sa mga anak nila. Sinubukan ko. Sa una, mahirap. Ang internet connection namin sa Tondo palaging nawawala. Pero nagtiyaga ako. Naghahanap ako ng free Wi-Fi spot sa community, minsan sa kapitbahay na may mas mabilis na internet. Unti-unti, dumami ang aking online students, hindi lang mula sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa. Mula sa pagtuturo sa ilalim ng puno ng mangga, nagkaroon ako ng sariling online classroom. Ang Maria's Tutorials ay naging Maria's e-learning platform. Nag-hire ako ng ibang teachers,
Karamihan ay mga kaibigan ko ring walang trabaho. Binigyan ko sila ng pagkakataong makatulong sa kanilang mga pamilya, tulad ng ginawa ko. Ang dating pangarap ko na makatulong sa pamilya ay lumawak, gusto ko nang makatulong sa mas maraming tao. Mula sa 2 taon ng pagiging walang trabaho, si Maria ay bumangon. Mula sa pagtuturo sa ilalim ng puno ng mangga, nagtatag siya ng isang e-learning platform na nagbibigay ng edukasyon sa libu-libong estudyante at hanap buhay sa daan-daang guro. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, hindi kailanman dapat mawalan ng pag-asa. Sa sipag, tiyaga, at pananampalataya, ang bawat pangarap ay kayang abutin. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.